Bangag kung mag-isip. Yan talaga ang naging reaksyon ng mga tao, mga kababayan, sa naging viral video ni BBM na nanawagan sa sambayan ng Pilipino na wag sana nating itapon yung tubig baha, mga kababayan. At ipunin natin ito. Ano ulit ang sabi niya? Huwag natin naman sana tinatapon yung tubig. Huwag naman natin sanang itinatapon ng tubig. Oh, huwag niyong itapon yung tubig. Kayo, ipunin niyo. Dahil kailangan na natin yung tubig na yan. Kailangan natin ng mga tubig na yan. Huwag niyong inaaksaya. Kaya mga kababayan, napareact si VP Sara. Ang sabi talaga ni VP Inday, kung gayon pala, iipunin nyo ang mga tubig at dalhin nyo sa Malacanang para inumin niya. Ipainom daw lahat kay BBM, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Tubig baha. Sinumbong ng mga tao, mga kababayan, kay VP Sara. Ipunin! Napagtawanan, mga kababayan, no? Anong pag-iisip yan, mga kababayan? Napagtawanan. Sige, Marcos, ilang timba na ba ang naipon mo? Yung sinabi niya, mga kababayan, 2 years ago pa yan, ha? Pagpalagay natin, sige, may punto ka, mag-iipon ka ng tubig baha doon sa mga, mga kababayan, matataas na lugar. Meron ba siyang ginawa? Meron na ba siyang nahukay doon, mga kababayan, na pag-imbakan na tubig? Wala. 2 years na ang nagdaan. Anong kabangagan? Anong comment nyo doon? Natawa na lang si Sara. Kunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sambay ng Pilipino, makinig kayo. Ipunin natin ang lahat ng tubig baha ngayon. I-deliver natin sa Malacanang para may mainom sila doon. Opo. Ipainom lahat kay BBM. Yan lang ang solusyon, mga kababayan, dahil wala na Hindi effective ang 5,500 flood control. Yan na lang, mga kababayan. Di ba may isa pa siya statement? Imbis na bumaha, ipunin natin ang tubig para may magamit tayo sa tagtuyot. 2 beses niyang binanggit niyan, mga kababayan, talaga, no? Panawagan sa sambayan ng Pilipino. Nanawagan ka, ngag. Ikaw ang mag-ipon dyan. Bahala ka sa buhay mo. Bakit siya mananawagan sa sambayan ng Pilipino na ipunin ang tubig baha, mga kababayan? Gawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Kami pong ulit baha ngayon, baka bintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach Eto, mga kababayan, no. Wala silang ibang sisisihin naman, mga kababayan. Binintang doon sa Dolomite ang pagbaha sa Kamay Nilaan. Hello. Ilang metros lang naman yung Dolomite Beach, mga kababayan. Bakit yun makakos ng baha? Matagal lang may baha dyan. May Dolomite man o wala. sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa or lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan. Imbestigahan nila, mga kababayan. Tapos, wala natin kung hahanapin nila yung makina, mga kababayan, sa ilalim ng Dolomite. Administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka Ang resource person siguro nila, mga kababayan, si Pacquiao. kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila Kasalanan na naman ni Duterte. kaparte yan ng war on drugs. War on drugs sa laman ng baha. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi sabi ko, Malamang sa malamang, mga kababayan, ang kanilang isa sa magiging ebidensya na naman dyan sa ICC. Ito, tubig baha! May kaugnayan dito sa war on drugs. ang ginagawa kasi bagag! nila is, political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw Scapegoating. nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang Panot na estilo, mga kababayan, na mas malala pa kay Panot. Di ba si Panot dati, mga kababayan, Boy Sisi, lahat na lang may sisisi niya kay Gloria. Eto, mga kababayan, lahat isisisi kay Duterte. sabihin mo yan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin? Sobra-sobra naman. Ang dahilan ng pagbaha ay tubig.
Kaya ipunin natin ng tubig. para sa Ay, susunod nako. na bagyo ay hindi nababaha. At paano ba natin Ang flood control, paano? Kinalimutan ang flood control. Pinalitan ng katatawanan, mga kababayan. implement Diyos yung ko. plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila. Turo ng na turo. ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. Salamat. May bago pong statement, VP si General Torre, tungkol sa mga Ayan. DDS. Ayan, si Torre na naman, mga kababayan. Sa tingin natin, nagpapapansin si Torre, mga kababayan, para ma-divert sa kanyang usapan eh. Yung supot na yun, mga kababayan, sabi ng mga netizens. Tawag ng mga netizens sa kanya, pisot! Supot, in short. Wala kaming pake sa kasuputan mo, Torre. Kung supot ka man o hindi, gaya ng sinasabi ng mga netizens. Wala daw utak. At saka Mga bobo daw, ang DDS mga daw, DDS, mga kababayan. Anti-government. At isa pa, Anti-government wala daw. naman pagkakaisa. Anti-Marcos kami. Pro-Philippines. Ang totoong mga anti-government, yung mga ungas ninyong mga opisyalis ng gobyernong ninanakawan ang taong bayan. Ninanakawan ang gobyerno. Yan ang totoong anti-government, mga kababayan, yung nakaupo sa pwesto na magnanakaw. And sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang nire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Mukha Duterte? nung... Nasa Eh, ICC nako. na, which is ang pinaka-fair. Huwag nang pansinin si Tory. Diversionary tactic yan si Turimao, mga kababayan. Korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi. Sinasabi pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano. Tulad niyan, may nagsasabi sa atin na na bobo. bobo. tayo. So, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one. So kung wala, bobo kami, bobo ka din. Kung bobo kami, bobo ka din, Tore. Mas bobo ka, Tore. Tayo lang yan. Tayo lang yan. Ang nag-appoint sa kanya, mga kababayan, meron ding siguro, tama sa tuktok. Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ano yun? At alam ni Attorney Harry Roque yan. Alam niya. Yung mga ilang remedies. beses na yan napag-usapan. Mga remedy sa kaso, mga kababayan. One at a time. Ma'am, na kay na hinumduman nga habang ni Pastor Kibuloy sa Mayroon ka bang naalala daw, mga kababayan? Ang tanong ng tao na tulong ni Pastor Kibuloy kay BBM. importante ba ang kwan, ma'am? Kanang At importante ba daw, mga kababayan, ang utang na Sa loob? mga Pilipino, Mm. yes, utang na Yes. loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa. Si Bangag, mga kababayan, walang utang na loob, no? Unang-una, wala siyang utang na loob kay VP Sara Duterte na siyang nakapagpanalo sa kanya, mga kababayan. Pangalawa, wala siyang utang na loob kay Tatay Digong na siyang nagpalibing sa kanyang ama na si Marcos Sr. Pangatlo, wala siyang utang na loob kay Kibuloy na sinuportahan siya nung nakaraang halalan. Pang-apat, sa sambayan ng Pilipino, wala siyang utang na loob dahil binudol niya tayo. Hindi niya tinupad ang kanyang sinasabing continuity sa mga Duterte na projects, mga kababayan, at mga programa. Pang-5 hanggang pang-100, mga kababayan, yung iba't ibang kabangagan na pinagagawa nila. Too many to mention. Utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits Wala silang lahat niyan. ng mga Pilipino. Kasama Mga na ang Pilipino. pagiging hospitable. Yes. Mm. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Portraits. Pastor Kibuloy sa kanang sa election ni BBM. Wala na, Oh, yes. kalimutan na niya. Si Pastor Kibuloy. Si Chavit nga, mga kababayan, sabi, meron na ng Alzheimer si BBM. Hindi na makaalala. Kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na The day. nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan Tumastos kami pa si Kibuloy sa noon. simbahan, sa Catholic Ngayon, Church. pinakulong, mga Nag-attend kababayan. kami kay, Alam nyo bakit pinakulong si Kibuloy? Dahil siya ang biggest, mga kababayan, supporter ng mga Duterte in terms dito sa makinarya.
mayroong SMNI, mayroon din pera mga kababayan willing na gumastos voluntarily. Kaya nilulumpo nila ang biggest mga kababayan na machinery ng mga Duterte. Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na Only tumulong later siya on, pinakulong. bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Oo nga. Oh, Marcos. nagpunta doon si Bangag mga kababayan. May administrasyon man na nag-ipit siya karon. Ano sila? Mangga nga. Mangga! Mangga nga. Manggagamit. Mga walang utang na loob. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.